Ang Pi Network ay isa sa mga pinag-uusapang cryptocurrency projects sa nakaraang mga taon. Marami ang nainganyo sa konsepto nito ng mobile mining na hindi nangangailangan ng malalakas na hardware para makapagmina ng coins. Pero ngayon, marami sa mga supporters o pioneers ang nagiging frustrated dahil sa kakulangan ng malinaw na komunikasyon mula sa core team. Sa kabila ng pagdaraos ng PiFest, isang event na nagpapakita ng tunay na gamit ng PiCoin sa totoong mundo, tila hindi ito sapat para pigilan ang pagbagsak ng presyo nito. Sa katunayan, bumaba pa ito ng 4% at ngayon ay nasa ilalim na ng presyong 0.70. Ang tanong, ito na ba ang simula ng pagbagsak ng Pi Network? May pag-asa pa bang bumangon ang presyo ni PiCoin? At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer sa description ng video na ito. Bakit nga ba bumabagsak ang presyo ni PiCoin? Unang dahilan ay ang kawalan po ng transparent na komunikasyon mula sa PiCore team. Isa sa mga pangunahing dahilan ng frustration ng mga Pi Network supporters ay ang kakulangan ng malinaw at tapat na komunikasyon mula sa PiCore team. Maraming community members ang naniniwala na hindi sapat ang monthly updates at tila walang konkretong direksyon ang project. Ayon kay Dr. Altcoin, isang kilalang crypto analyst, simula nang magsimula ang PiFest, bumaba ang aktibidad sa ecosystem. Mas marami raw ang nagbebenta ng PiCoin para sa cash, imbes na gamitin ito para sa mga transactions. Bukod dito, may mga nagsasabi na tila wala sa realidad ang PiCore team pagdating sa tunay na sitwasyon ng mga pioneers. Dahil dito, may mga panawagan na magkaroon ng bagong liderato na mas may malalim na kaalaman sa cryptocurrency. Pangalawang dahilan ay ang pagbaba ng base mining rate. Ang isa pang isyo na bumabagabag sa Pi Network ay ang patuloy na pagbaba ng base mining rate na ngayon ay nasa 0.0029030 Pi per hour matapos bumaba ng 1.18% ngayong buwan. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Una, mas mahirap na ngayong makakuha ng Pi coins kaysa dati. Pangalawa, bumababa ang interes ng mga tao sa pagmimina. Pangatlo, posibleng bumagal ang adoption ng PiCoin dahil hindi ito mabilis na dumadami. Maraming pioneers ang nawawalan ng gana dahil tila hindi naman tumataas ang value ng PiCoin kahit pababa na ng pababa ang kanilang mining rewards. Pangatlong dahilan ay wala pong nagmamaterialize na listing sa mga malalaking exchanges. Matagal nang may mga balita na ililista ang PiCoin sa malalaking crypto exchanges tulad po ni Binance at Coinbase. Pero hanggang ngayon, wala pa ring nangyayari. Bagamat naidagdag ito sa BTCC exchange para sa spot trading, hindi ito nagdulot ng anumang pagtaas sa presyo. Sa halip, patuloy na bumaba ang halaga nito. Ang pang-apat na dahilan ay ang malakas na selling pressure. Sa loob lamang ng isang linggo, bumagsak po ng 20% ang presyo ni PiCoin. Malakas ang selling pressure. Ibig sabihin, mas marami ang nagbebenta kaysa bumibili. Ang trading volume nito ay bumaba ng 52% na umabot na lang sa $148 million. Sa kasalukuyan, ang presyo po ng PiCoin ay sumusunod sa falling wedge pattern, isang pattern na karaniwang nagpapahiwatig ng potential breakout. Kapag tumaas ito sa presyong 0.71 to 0.72, maaaring umabot ito sa presyong 0.75 to 0.78. Pero kung hindi ito makakabangon, maaaring bumagsak ito sa ilalim ng presyong 0.60 ngayong buwan ng April. Ngayon ay may pag-asa pa bang bumangon itong si PiCoin? Ayon sa ilang market analyst, may posibilidad pa rin na tumaas ang presyo ni PiCoin sa $3 o higit pa kung magbabago ang direksyon ng project at magkakaroon ng positibong balita tulad ng exchange listings. Ngunit sa ngayon,
mas mataas ang tsansa na manatili itong mababa o bumaba pa lalo. Maraming Picoin holders ang natatakot na tuluyan itong bumagsak kung hindi agad mag-aaksyon ang Picore team. At ngayon ay ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Picoin? Para sa atin na nagmina ng Picoin sa loob ng maraming taon, ito ay isang malaking pagsubok. Marami ang umaasa na magiging valuable ang Picoin sa hinaharap. Ngunit sa kasalukuyang estado nito, hindi pa ito isang solid investment. Kung isa kang long-term believer ng Pi Network, maaari kang maghintay at tingnan kung paano magdi-develop ang project sa susunod na mga buwan. Pero kung ikaw ay naghahanap ng mabilisang kita, maaring hindi ito ang tamang crypto investment para sa iyo ngayon. Sa kabilang banda, kung magagawa ng Picore team na maayos ang kanilang communication strategy, mapabilis ang exchange listings at patunayan ang tunay na halaga ng Picoin sa real-world transactions, posibleng magkaroon ito ng second wind at saka makabawi ang presyo nito. At ngayon ay ang masasabi ko naman po rito ay ang Pi Network ay isang napakagandang konsepto na may potensyal na baguhin ang paraan ng paggamit natin ng cryptocurrency. Pero ang kakulangan ng malinaw na direksyon, kawalan ng transparency at mabagal na progress ay nagiging dahilan ng pagkawala ng tiwala ng maraming pioneers. Kung gusto mong mag-invest dito kay Picoin, siguraduhin nauunawaan mo ang mga risk na kasama nito. Huwag mag-invest ng pera na hindi mo kayang mawala at palaging gawin ang iyong sariling research bago pumasok sa anumang crypto project. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.